Sir Albert, paano kung malaman ni Ma'am Patricia na nabuntis niyo ako? Tiyak na magagalit siya. Hinding-hindi niya tayo mapapatawad. Krishna, kaya nga ililihim lang natin to. Sinadya kong buntisin ka dahil hindi na kayang magkaanak ng asawa ko. Magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa inyo, Miss Kay. Ako nga pala si Krishna, 19 years old. Isa akong dalagang nagmula sa probinsya at dahil sa hirap ng buhay, naglakas loob akong lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. At nang mapadpad ako sa syudad, nanibago talaga ako sa lahat. Hindi ko inaasahang ganun pala kaingay ang syudad. Nakakabingi, pero ramdam mong may pag-asa. At doon naman ako napadpad sa bahay ng mag-asawang si Patricia at Albert. Sila ang nahanap ko sa online na naghahanap ng kasambahay. At sa kabutihang palad, ako ang tinanggap nila. Sa una kong pagtapak sa kanilang bahay, nalula ako sa laki ng bahay nila na animoy isang mansyon. Mayaman ang mag-asawang Sanchez dahil pareho silang may mga bigating propesyon sa buhay. Si Ma'am Patricia ay isang doktor at propesor sa isang university, habang si Sir Albert naman ay isa namang architect. Masaya naman ako na kahit first time ko pa lang na magtatrabaho sa Maynila bilang kasambahay, hindi sila nagdalawang isip na kunin ako noon. Miss Kay, labis ang pag-aalala ko sa mga panahong yun nang magsimula akong magtrabaho. Sa kadahilan ng halos lahat ng mga gawain sa bahay ay may ginagamit na machine, katulad ng paglalaba. Nasanay ako sa bukid na gagamit lang ng planggana at mano-mano ang paglalaba. Pero sa kanila, may ginagamit na washing machine para mas mapabilis ang paglalaba. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Sir Albert. Hindi lamang yun. Tinuruan din niya akong gumamit ng oven, stove, at iba pang kagamitan sa bahay nila na hindi ko talaga alam kung paano gagamitin. O Krishna, ganito lang ang pagpindot nitong remote. Kung gusto mong manood ng palabas huwag kang mahihiya. Feel at home lang na pagkatapos mo sa mga gawain, gawin mo naman ang mga gusto mo. Kumuha ka ng kahit anong pagkain sa ref. Nakangiting sabi ni Sir Albert habang tinuturuan ako noon sa paghahanap ng channel sa cable TV. Salamat po talaga, Sir Albert. Natutuwa po ako sa kabaitan ninyo ni Ma'am Patricia. Tugon ko. Natawa naman siya sa akin at tinapik ang aking braso. Ano ka ba? Hindi ba't sinabi ko na tawagin mo na lang akong Albert? Wag nang sir. Sige po, Albert. Nakangiti kong sabi at nakatingin ng diretso sa mapupungay niyang mga mata. Sa ganoong mga pagkakataon na nakakausap ko si Albert, hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko sa aking tiyan. Siguro dahil sa iya na makausap ang isang lalaking katulad ng amo ko na sobrang gwapo at sobrang tikas ng pangangatawan. Oo, gwapo talaga si Albert at ganoon na rin ang asawa niyang si Patricia. Maganda ito. Tungkol naman kay Ma'am Patricia, hindi ko pa siya nakakausap mula nang pumasok ako dahil lagi itong wala sa bahay. Pero pagdating ng weekend, doon ay umuwi siya ng isang gabi at doon ko siya nakausap ng masinsinan. Umuwi ba dito si Albert? Tanong niya sa akin habang kumakain siya ng hapunan. Opo ma'am, dito po laging natutulog si Sir Albert. Bakit ho pala? Sagot ko na may halong pagtataka kung bakit gano'n ang tanong niya. Wala naman Krishna. And by the way, gusto ko lang sabihin na masarap tong niluto mo. But next time, gusto ko ng mga putahing puro gulay. Hindi ko gusto ang mga karne. Sabi niya pa. Matapos ng hapunang yun, umalis na naman siya at hindi niya na naman hinintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Sa mga oras na iyon, napagtanto kong parang may mali sa mag-asawa. Na parang mayroon silang alitan noon na naging dahilan ng kanilang panlalamig sa isa't isa. Isang umaga naman, habang naglilinis ako sa kwarto ng mag-asawa, doon nakita ko ang isang family picture sa mesa. Doon ay nakita kong may kasama silang isang batang babae na pareho nilang yakap-yakap.
Doon ay napaisip ako na mayroon pala silang anak pero hindi ko man lang nakikita. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maisip na baka namatayan sila ng anak. Sa totoo lang, nanlalamig ako noon habang iniisip na kaya siguro nagkalabuan ang mag-asawa dahil may nangyaring hindi maganda na ang pagkawala ng kanilang anak ang gumuho sa pundasyon ng kanilang pagsama. Malungkot isipin na ang ganong kalaking bahay ay wala man lang buhay, na kahit saang sulok ka tumingin, wala kang ibang makikita maliban sa mga mamahaling kagamitan. Napagtanto ko noon na siguro maswerte ako na lumaki sa probinsya dahil busog ako sa pagmamahal kahit na mahirap lang ang aming pamilya, kahit wala kaming makain. Pero kapag magkakasama kami, para bang napapawi ang lungkot at pag-aalala. Habang sa buhay naman ng mag-asawa, nasa kanila na nga ang lahat pero hindi mo ramdam na masaya sila. Namamayani ang lungkot sa kanilang bahay na kahit ako ay hindi yon maiwasang maramdaman. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko, Krishna? Nagulat naman ako noon sa pagpasok ni Sir Albert na nakasuot lang ng manipis na tuwalya. At dahil sa gulat ko, nabitawan ko ang hawak-hawak ko at nabasag yon sa may sahig. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Pero next time wag kang pumasok dito unless sasabihin ko, okay? Seryoso niyang sabi. Natulala naman ako noon nang makita ko siya sa malapitan na walang pang itaas na suot. Nakita kong tumatagaktak ang butil ng tubig mula sa kanyang basang buhok, pababa sa moreno niyang balat. Ang ganda-ganda ng pagmasdan, na para akong nakakita ng isang lalaking lumabas mula sa libro. Pero mabilis kong binawi ang aking tingin nang mapansin niyang natulala na ako. At doon bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Nakahinga naman ako nang makalabas ako sa kwarto. Naroon pa rin ang kaba sa dibdib ko. Gusto ko ring magtanong kay Sir Albert ng tungkol sa nangyari sa anak nila. Naku-curious ako. Pero nadadala naman ako ng takot dahil baka magmukha akong nangingialam. Na isa lamang kong hamak na katulong para alamin yun. Tsaka nakakahiya rin ang ginawa kong pagpasok sa kwarto ng amo ko na hindi nga naman ako nagpaalam. Sa sumunod na mga buwan, naging normal lang ang lahat para sa akin. Unti-unti ko nang nagagamay ang lahat ng gawain at ang paggamit ng mga modernong kagamitan. Isa sa kinakatawa ko ay ang paggamit ng aircon. Pero isang gabi na umuwi si Sir Albert, ay nagulat na lamang to kung bakit sobrang lamig sa loob. At doon pala, mali ako ng paggamit sa aircon dahil nalakasan ko pala ito ng sobra. Ikaw talaga, Krishna. Akala ko talaga nag-i-snow na dito sa loob ng bahay dahil sa sobrang lamig. Natatawang sabi ni Sir Albert. Sorry po. Ang init kasi ng panahon kaya binuksan ko. Nahihiya akong sagot. Okay lang naman na buksan. Basta saktuhan mo lang. Baka mamaya pumalo naman sa 30 bilang babayaran natin sa kuryente kung ganyan kalakas. Anya na itinuro sa akin ang tama. Sa mga nagdaang buwan, si Sir Albert lang ang laging umuuwi ng bahay. At wala akong idea kung nasaan si Ma'am Patricia noong mga panahon na yon. Hindi ko na maiwasang mapatanong kay Sir dahil mayroong pag-aalala sa isipan ko na baka lumayas na ang asawa niya nang walang paalam. Sir Albert, nasan po ba si Ma'am Patricia? Hindi na po talaga siya umuwi nitong mga nakaraang buwan. Sabi ko minsan habang naghahain ng pagkain sa mesa. Naku, nasa ibang bansa yun ngayon, nagbabakasyon. At ganun talaga siya. Hindi na siya nagpapaalam pa. May kondo rin kasi siyang tinutuluyan kaya huwag ka nang magtataka kung bakit hindi siya umuwi madalas. Paliwanag niya. Ngunit kumunot pa rin ang noo ko. Pero bakit po parang nag-iiwasan kayong dalawa? May problema po ba? Tanong ko pa. Sa totoo lang, Krishna, hindi na talaga kami okay ni Patricia. Matagal na kaming hiwalay. It's been 3 years na hindi kami nagsasama na. Oo nga't nakatira kami sa iisang bubong. Pero matagal na siyang lumipat. Pumupunta lang siya dito kapag may iniiwan siyang mahalagang papeles.
tungkol sa trabaho. Paliwanag niya naman habang nakasandal sa kanyang upuan. At para malaman mo ang dahilan ng paghiwalay namin, ay dahil yun sa pagkamatay ng anak namin. Yung nakita mong larawan, siya ang anak naming si Isabella. Namatay siya dahil sa isang aksidente matapos siyang lumabas ng school. At dahil sa nangyaring yun, pareho naming sinisisi ang isa't isa. Dahil isa dapat sa amin ang sumundo sa kanya nung mga oras na yun. Pero dahil sa sobrang busy, hindi namin siya napuntahan. Nang ikwento yun ni Sir Albert, parang piniga ang puso ko sa sakit. Dahil tama nga ang hinala ko na nawalan sila ng anak. At kita sa mga mata niya ang lungkot at ang pagsisisi. Hindi ko naman maiwasang lapitan siya at yakapin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ko ginawa yon, pero niyakap ko siya, Miss Kay, para pagaanin ang kanyang loob. Alam ko pong masakit ang mawalan. Nawalan na rin po ako ng mahal sa buhay dahil sa kahirapan. Pero manalig kayo, mapapawi rin ang sakit sa puso ninyong mag-asawa. Basta ba, handa niyong patawarin ang isa't isa. Sa huli, kayo pa rin ang meron kayo. At matutuwa ang anak ninyo sa langit kung susubukan niyong ayusin ang pagsasama ninyo. Nakangiti kong sabi na nagpadaloy ng luha sa kanyang mga mata. Matapos ang pag-uusap namin ng araw na iyon, nanibago naman ako sa mga sumunod na kaganapan dahil palagi nang umuuwi si Ma'am Patricia sa bahay at palagi na silang nag-uusap ni Sir Albert. Pansin kong sinusubukan ni Sir Albert na ayusin ang relasyon nilang dalawa, kaya masaya naman ako para doon. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng gano'n dahil hindi ko palubos na maintindihan ang nararamdaman ko. Siguro, Miss Kay, hindi ko pa maamin sa sarili ko na humanga-hanga ako sa amo kong lalaki. Pero dahil nga may asawa siya, sinasabi ko sa sarili ko na maling-mali na magkaroon ako ng pagtingin sa amo kong lalaki. Sumapit ang espesyal na araw ng mga puso, Valentine's Day. At doon nakita ko si Sir Albert na umuwi sa bahay na may dalang mga bulaklak at chocolate. Nakita ko siyang nilapitan ng asawa niya at hinagkanto sa pisngi. Kinilig akong pagmasdan sila sa isip ko. Masaya akong nakatulong na muling naibalik ang tamis ng pagsasama ng dalawa. Ngunit ang akala kong magiging maayos ulit na pagsasama ng dalawa ay sinubok na naman ng panahon. Dahil isang gabi, narinig kong nag-aaway sila sa kwarto at ako ay nasa kabilang kwarto, naglilinis ng guest room. Alam mo, Albert, sinusubukan kong ayusin ang lahat. Para sa tuwing naaalala ko ang nangyari, hindi ko pa rin pala matanggap. Ang sakit, Albert. Ang sakit isipin na nawalan tayo ng anak dahil sa kababayaan natin. At tingin ko, hinding-hindi na tayo makakabawi. Ngayong hindi ko na kayang magluwal pa ng anak. Rinig kong iyak ni Ma'am Patricia. Oo, nagkamali tayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na huli na ang lahat. May pagkakataon pa rin tayo. Pero kung hindi na tayo magkakaroon ng anak, pwede naman tayo mag-adapt, hindi ba? O kaya magpa-surrogacy kung gugustuhin natin. Sabi ni Albert. Sa palihim kong pakikinig sa kanilang alitan, doon ko nalaman na hindi na pala magkakaanak ulit ang mag-asawa dahil sa sakit sa matres ni Ma'am Patricia. Naawa ako sa kanila dahil parang pinagkaitan silang maging masayang dalawa. At matapos ng away na yon, muling nawala na naman si Ma'am Patricia sa bahay. Hindi na ulit siya nagpaparamdam. Siguro ay dala ng stress at pressure na hindi niya na muling mabibigyan pa ng anak ang asawa niya. Dahil doon, bumalik sa dating gawi si Sir Albert. Tahimik at malamig. Isang gabi, nakita ko siyang mag-isang umiinom sa mesa at lugmok to dahil sa madaming trabaho. Sinubukan ko siyang i-comfort para maibsan ang lungkot na nararamdaman niya. Tsaka para pigilan siyang uminom pa ng marami. Sir Albert, tama na po yan. Magpahinga na po kayo. Pag-awat ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at tumawa.
Alam mo, Krishna, hindi ko na maintindihan ang asawa ko. Sinusubukan kong ibalik ang lahat ng nawala sa amin. Pero siya naman tong lumalayo. Siguro wala na talagang pag-asa. Isa pa hindi naman na niya ako mabibigyan pa ng anak. Lasing niyang sabi. Nanahimik naman ako noon dahil hindi ko alam ang sasabihin. Naligpit ko na lang ang mga alak sa mesa. Siya pagkatapos ay dahan-dahan ko siyang inakay papunta sana sa kwarto niya. Pero dahil ang bigat niya, inihiga ko na lamang siya sa may couch. Doon naman niya ako hinila. Kaya ako natumba sa ibabaw niya. At nang akma kong aalis, hinawakan niya ng mahigpit ang magkabila kong balikat. Kaya hindi ako makaalis. Sir Albert, bitawan niyo po ako. Sabi ko pero hindi siya nakinig. Hinawakan niyang mukha ko at hinaplos ang pisngi ko gamit ang palad niya. Ang ganda mo, Krishna. Alam mo ba yon? Kung alam mo lang, minsan hinihiling kong ikaw na lang sana ang napangasawa ko. Lasing niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ko noon. Hindi ko inaasahan na maririnig yon mula sa bibig niya. Pero alam kong dala lang yon ang alak at ng kanyang pangungulila sa kanyang asawa. Ngunit sa mga sumunod na segundo, hindi ko inaasahan na unti-unti nang maglalapit ang aming labi. At doon, hindi ko na rin nalabanan ng init na kumalat sa buong katawan ko. At sa isang iglap, nahanap ko ang sarili kong malayang tumambad sa isang lalaking naghahanap ng kalinga. Nakita ko ang pagkislap ng kanyang mga mata nang tingnan niya ako ng kabuuan o tingnan niya ang kabuuan ko. Na para bang nakatitig siya sa isang painting na hindi maalis ang kanyang paningin. At sa mga sandaling yon, hinayaan kong angkinin niya ako ng dahan-dahan. Nasa kabila ng takot, mas nangibabaw pa rin ang init na tumunaw sa natitira kong katinuan. Alam kong maling-mali na sumuko ako sa kamay ng aking amo. Lalo na't sa mata ng Diyos at sa batas, mayroon pa rin siyang asawa. Legal na asawa. Habang ako, isa lang akong kasambahay na dapat ay naglilinis lang ng kalat sa bawat sulok ng pamamahay nila. Hindi inaayos ang sugatang puso ng amo na dapat ang mismong asawa ang gumagawa. Kaso, mapaglaro din talaga ang tukso na kahit alam mo nang ikakasira mo iyon, hindi mo pa rin talaga malabanan. At matapos ng sandaling iyon, natulala ako sa couch habang nakatingin kay Sir Albert na nasa tabi ko at mahimbing nang natutulog. Doon na ako napaisip sa malaking kamalian na nagawa ko sa mag-asawa, lalo na kay Ma'am Patricia na nasa malayo at baka nagpapalamig lamang ng ulo. Nahiya talaga ako ng sobra. Dinumihan ko ang sarili ko dahil lang sa paglambot ng puso ko sa lalaking tulad ni Sir Albert. At alam kong sa edad kong to, si Sir Albert ang unang lalaki sa buhay ko. Opo, Miss Kay, wala pa akong karanasan. At ang unang karanasan ko ay nakuha ng isang lalaking lasing. At yun ay ang amo ko. Inaamin ko sa mga oras na yon na ginusto ko rin naman ang nangyari. Na naging makasarili ako. Na gusto kong tumikim ng sarap at maramdaman kung paano ba abutin ang rurok. Ngunit nung matapos na, doon naman ako ng lumo. Dahil alam kong matapos ng nangyari, haharapin ko ang isang malaking pagsubok. Pagkalipas ng ilang linggo, muling bumalik si Ma'am Patricia sa bahay. At dito nag-iba ang kanyang itsura. Naging mas magaan na kumpara ng dati na malungkot siyang tingnan. Ngayon, bumalik siya sa piling ng asawa niya at humingi ng tawad kay Sir Albert dahil sa mga nagawa rin niyang pagkakamali dahil binuntong niya ang lahat ng galit niya sa asawa. Sa pagkakataong muli silang nagkaayos, doon naman lumabas ang kinakatakot kong bagay. Opo, Miss Kay. Dahil pagkalipas ng ilang buwan, nalaman kong nagdadalang tao ako. Buntis ho ako. At alam kong si Sir Albert ang ama.
Dito hindi ko malaman kung anong gagawin. Kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Dalang huli naming pag-uusap, binalaan niya ako na itago kung anumang namamagitan sa amin. Dahil lasing lang daw siya noon. Pinilit ko naman na itago yun pero sa huli, umalingasaw din ang sikretong pilit naming binabaon sa lupa. "Buntis ka ba talaga, Krishna?" Tanong ni Sir Albert noon habang hawak ang kamay ko. Tumango naman ako at nahihiyang tumingin sa kanya. "Opo, sir. Buntis ho ako. At alam nating dalawa na ikaw ang ama ng pinagpubuntis ko." Inakala ko nung una na magagalit siya, pero hindi ko inaasahan na matutuwa siya. Akala ko ay pananagutan niya ako, pero kinabahan ako sa sumunod niyang sinabi. "Ganito, Krishna. Tumigil ka muna sa pagtatrabaho at alagaan mo ang batang yan. Basta ako nang bahala sa lahat ng kakailanganin mo. Pero kapag nanganak ka, ibigay mo sa akin ang bata at ia-adapt namin siya ni Patricia." Tumulo ang luha ko noon sa mga mata, Miss Kay. Hindi ko malaman kung dapat ko ba tong ikatuwa o dapat ko bang ikagalit. Kasi paano niya magagawa yon na tratuhin parang adopted ang mismong binhing siyang tumanim sa akin. Nasaktan ako noon hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak namin, para sa bata. At maging kay Ma'am Patricia na walang kaalam-alam sa ganitong kalakaran na meron kami ng asawa niya. Sa huli, wala rin naman akong nagawa dahil hindi ko naman kayang buhay ng bata ng mag-isa. Kaya ang tanging option ko na lang ay suko ang bata sa poder niya at ng kanyang asawa. At nang lumipas ang 9 na buwan na nawala ako, yun din ang pagsilang ko ng babaeng sanggol. Matapos ang panganganak ko, kinuha ni Sir Albert ang bata kapalit ng malaking pera. Nabubuhayin ako ng matagal na panahon. Pero nandun pa rin ang kirot sa puso ko. Nang sabihan niya ako na lumayo ako at huwag nang magpapakita pa sa kanila. Naiwan akong umiiyak noon, Miss Kay. Dahil para kong sinangla ang bata para lang pagtakpan ng aming kasalanan. At ang masaklap, wala akong lakas o kapangyarihan para ipaglaban ang sarili kong anak. Dahil may kasalanan din naman ako kung bakit humantong sa ganoon. Lumipas ang 1 taon, sa ibang lugar na ako nagtatrabaho at namumuhay ng maayos. Ngunit laging sumasagi sa isipan ko ang nakaraan. At hindi ko maiwasang maisip ang anak ko na iniwan ko sa kanyang ama. Minsan sinusubukan kong i-stalk sila sa social media. At doon nakita ko na masaya naman sila. At ang anak kong babae ay maayos at parang namumuhay bilang prinsesa. Masaya ako para sa anak ko, Miss Kay, pero ang sakit sa puso ko ay hindi pa rin nawawala. Dahil ang sama ko, ninayaan kong mamuhay sa isang kasinungalingan ang 2 tao. Ang anak ko na walang idea na isang kasambahay ang kanyang ina. At si Ma'am Patricia na walang idea na nabuntis ako ng sarili niyang asawa. Pilit ko mang kinakalimutan ang lahat pero ganun pa rin. Pilit akong nilalamon ng kahihiyan ng ginawa ko. At bago ko tapusin ang aking kwento, may nais lang sana kong iwan sa inyo ng mga katanungan. Tama ba ang ginawa ko na ipinaubaya ang bata kahit na lumaki ito sa isang malaking kasinungalingan? O dapat bang subukan kong lumapit sa kanila ulit at bawiin ang anak ko? Ngunit papaano ko naman haharapin ang lahat ng gulong yon kung ako naman mismo ang gumawa nun? Dito na po nagtatapos ang aking confession, Miss Kay. Ang inyong sender, Krishna.